Kailangan na natin ano to? Papaputol na natin to. Oo, para pagka nagtambak na ng uling. Ayun na, isang magandang buhay. Ayan mga farmer, silipin natin taas kasi sigurado nagdidilig po sila ng ating mga bagong tanim na talong. Ayan, dahil look at that. Kahapon medyo makulimlim. Maganda sanang mga kahit 3-4 days na makulimlim para makarecover muna yung halaman, ano. Pero ngayon kailangan po niyan, maya't maya dinidilig talaga. 2 times a day lang naman pala. So ayun. Tapos kagabi nakapagpatubig na tayo. Pero umangat lang ng konti siguro yung tubig dahil 5:30 to 11, parang ganon ba? Almost 11, more than siguro past 11 or 11 o'clock. Hindi ko na masyado nakita yung oras dahil yun nga, inihintay ko si na Mike sana. Kaya lang nung papunta naman na dito, didiretso na sana nila kasi galing po atan La Union. Sabi niya, boss, magaganda yung dala ko, bilog na bilog at yung gusto mo. So sabi ko, di maganda ka ako. Ngayon nasiraan mga ka-farmers. Sabi ko sa kanila, sabi ko, tol, ano, tutulog na ako. Pupuyat na naman ako kako, tsaka ano, madilim na, di ba? So hindi ko na masyado makilatis din yung baboy. So mas maganda kako na ano na umaga mo na lang padala. Yung mga kolong-kolong naman yun. Kaya lang nga, yun ang inaano natin. Wala na yung mga paabo natin. Ilang piraso na lang, oh. Pero ang kinaganda, yung manok, wala naman pong ano, sana makasurvive na yung mga paabong yan. Pero kakatayin din naman. Sabi nga ni Papa yan, pakatayin mo na kaya lahat. Ayun, didilig sila. Rambo. Mukhang yung gansa na nililimlim, mukhang ano din, dugo-dugo eh, parang. Nasilip mo ba bo yung gansa? Patay din, ano? Yung mga gansa, kasi nakita ko yung isang naglilimlim, parang may mga dugo-dugo. May dugo yung puwet eh. Nasiraan si na Mike, dapat kagabi may darating na baboy. Sabi ko, tol, mapupuyat na ako, baka launa na naman kayo dumating. Bukas mo na lang pahatid. Maghapon lang. Ano naman makarecover ng kaunti, no? Tindi ang init eh. Nagpaano ka ba ngayon? Training? Andiyan na? Okay. Ha? Nakauwi na? Wala pa kuya. Ano pala? Saan daw? Saan? Rosales. Rosales. Binalik ka naman nila ng Rosales? Oo, yung para daw na ano yung ano nila. Yung pakpak nila. Basketing na bukas, ano pa? Oh. Walang katapusang paglilinis na. Ayan, oh, unti-unti nang nauubos yung mga tinambak dyan. Ang gusto pala ni Bebeng kubo, pinakita niya sa akin. Search din naman kasi siya ng design. Kahit dito siguro natin ididikit na dito sa hilerang ito. Tatlo. Tapos sabi ko, pangalanan natin ng magagandang lugar. Gusto ko nga sanang ipangalan yung mga favorite places na napuntahan ko, pero sabi niya dito na lang sa Pilipinas. Ano ka ako? Luzon, Visayas, Mindanao, kahit mukhang malapit, malayo din. Tawa siya. Hindi, kung let's say kanya Batanes, diba, o Palawan, or anong pangalan, para at least, sabi niya nga pangalan doon ng tao. Sabi ko, wag, mas maganda yung place na lang kasi kubo naman yan. So let's say Batanes, o ka-farmer, pa-reserve na kami ng Batanes. Diba, may konting catch. So ayun, tapos sa loob parang ang gusto niya may duyan, parang ganon. Sabi ko, nako, mukhang mapapalaban tayo dito, bebe. Pero ano lang, open, tapos may gilid, may upuan, tapos may mesa sa gitna,
Tapos sa both sides may parang may duyan, kasi nga kung bakal naman po yung ano, di pwede naman lagyan ng duyan ano. So yung gano'n, yung konting design na ano, o titingnan na lang natin kung ano. Excited ako na ano, simulan po natin yan. Pero ngayon medyo ano ng konti, tiis pa. Tapos ayan, medyo sabi ko maglipat-lipat na tayo. Total wala namang si Rambong gagawin, naiinip. Eh, sabi ko maglipat-lipat na tayo kung anong pwedeng ilipat. Yung mga kahoy doon ay i-move na. Tapos yung uling, kaya hindi na rin po ako tumanggap ng ganong karaming uling dahil masyado na pong ano, marami. Tapos ayun, ililipat na po nila. Pero ang ganda dito linis mga farmer, presko. Ayan o, shout out kay Brother Froilan. Ito ang kailangan mo, brother. Ayan, ipupush ko talaga sa'yo, brother. Acacia, napakagandang shade. At yan ay magtatagal pa. Bawas-bawas ka na lang, patrim-trim mo na lang para hindi gaanong masapul ng hangin kung sakaling may bagyo. Pero kung shade ang hanap mo, eto na, wala nang iba. Maganda nga yan, makapagpatubo. Tapos at least magkakaroon ka ng proper planning. Ganda yan, doon sa iyo. Ako, pagka may ganito na kalilim, sasabihin ng mga magpupunta, ay napaka-presko pala dito. Yan lang, maghihintay tayo ng konting panahon. Ako nga gusto ko maglagay dito, isa pa. Yung sa may posting yan, isa pang alam nyo na, acacia farmer, para mas pag gumano ng araw may lilim dito. Pero mostly naman ang mga bisita ay lunchtime naman pupunta, no? Wala namang siguro pupunta ng gabi. Meron man hapon kasi medyo mainit na po yun. So ang the best talaga ditong punta is 9 o'clock, diba? 9 o'clock to sabihin mo ng 1. May enjoy natin yung ano, yung lugar. Relax, eat and relax. Ayan. Tapos yung doon, syempre ayusin din natin yan sa mga, bala ko nga din maglagay pa doon sa may bandang ano na, konting alam mo na, parang basta mga upu-upuan, mga parang after meal ay pwede ka munang maupo, kwento-kwentuhan, di ba? So relax naman. Ayan mga ka-farmer, ang ating mga plano dito. Tapos ayun nga, yung container van pala, ayun may sinend si ka-farmer Rudolph. Napakaganda mga ka-farmer, van only, mura. Actually merong 80, meron pa ako nakita 30,000. Kaya lang siyempre wag muna tayo magpabugso-bugso ng kailangan na piliin ng maigi at magkonsulta din tayo. Tamang-tama si Bebe ay merong kaibigan, ex ng kanyang pinsan. Yun, kaibigan naman sa pangalan. So ayun, mga ka-farmer, ibig sabihin makukonsulta namin siya kasi installer talaga siya. Actually installer, nakakarating po ng ibang bansa para mag-install lang ng mga ganyan. So may brand siyang mga sinabi. Sabi niya pinaka the best pa rin talaga is pumunta daw ng Subic. Doon daw po galing po ng Japan yung mga van na mapipili. So medyo pricey lang ng konti, pero sabi niya hindi sakit ng ulo. O nga naman sakit sa ulo mga ka-farmer. Alam niyo kung bakit? Mahirap po masiraan, dahil pag nasiraan ka, patay. Ano lang yun, sandali lang po, mawawala na sa temperature yung freezer. Kaya kailangan talagang hindi po masisira. Problema pagka nasira, let's say may piyesa, sakit ng ulo kung may mga nakasabit kang di ba? Pero ayun nga, hindi naman po tayo magsasabit ng marami. Ang inaalala ko lang naman pagka let's say, syempre ina-anticipate natin yung busy, no? Para at least kung busy man, ready tayo, may armas tayo, may plano tayo. Hindi po pwede yung bahala na lakasan ng loob, hindi naman. Pwede naman yun, pero mas maganda na din po yung meron tayong
naka-advance na plano. Let's say kunyari po mag-busy bigla, edi meron na tayo nakasabit, titimplahin na lang. Let's say 8 o'clock nagdatingan na yung mga kulang yung nakasalang. Yun po yung ina-anticipate ko eh. Maganda na kung may ganon, naka-ready na, 'di ba? Tapos yun nga, yung feeds, hindi ka na masyado papakain. Less tae, siyempre baho 'yan, 'di ba? So less langaw. Pagdating, 'di ba? Makakatay mo na agad. So yung nasi-save mo sa feeds, nagagamit mo sa pambayad mo naman ng kuryente. And at the same time, ay bibigyan ka ng ginhawa. So ayun po yung hinahabol natin dito. So far ay ano na ba ang balita dito sa ating sinusunog? Ayan, konting kembot pa hanggang maubos yan. Mga sanga ng Madre de Agua. Sayang, no, walang kumuha. Si Ka-Farmer Danilo lang ang kumuha. So ibig sabihin kalat na ang Madre de Agua. Wala na masyadong nangangailangan ng Madre de Agua. So kung gusto nyo po, wala naman tayong problema. Meron pa rin naman pong makukuha-kuha dito, mga ilang cuttings. Ayan, meron pa nga doon. Ayan, may mga malalaki pa doon. Doon sa may sa baba, meron pa pong mga makukuhang Madre de Agua. Hindi naman natin yan tatanggalin dito sa farm dahil naging ko din po yan, naging sandalan ng mga panahong pa tayo, kumbaga nagsisimula, 'di ba? Napakain natin yung mga alaga namin. Kapag ferment po kami niyan, Madre de Agua, at the same time napagkakitaan ko pa yung cuttings. Yan po tayo nag-umpisa. Isa din niya sa mga naging content at nag-angat po ng mga subscribers, no? Yung Madre de Agua. Saan kaya nila ilalagay yung uling? Ayan, tingnan natin kung saan. Tahimik dito Ayan. Uy, kumusta na kayo? Uy, may pisa na naman na baby nurse Wow, that's good. That's very good. Kailangan na natin papaputol na natin to. Oo, para pagka nagtambak na ng uling dito, wala sa gatas. Oo, wala nang hindi naman nakakailangan na to Ganda kasi nitong design na to. Ayan, may pool yung baboy. Pagka maglilinis ka, tatanggalin mo na lang. May lupa sila. Maganda nga naman. Dati puno ng to, baboy. Tapos kukunin lang ng napakamura. Tapos may time na binaya pa ako ng ng buyer, bo. Hindi ko na binilang yung pera. Alam mo, kulang yung binigay niya. Grabe, sabi ko talaga naman Tapos sasagot, kulang. Sabi niya, ba't di mo binilang? Yung pasagot, okay ka ako. Hindi na kita tatawagin sa susunod, di ba? Kulang yata ng 4,000. Ganon. Binarat na nga yung baboy ko. Kulang pa yung binayad. Ayos. Mga litsunin. Kaya pala kinukuha niya yung maliit. Per kilo kinukuha. 110 lang yung per kilo nun. Tapos kinukuha niya yung maliit. Yung pala doon ko na-realize. Sabi ko, teka, talo ako Di ba? Yung maliit na 15 kilos, 110, magkano lang? Yung pala kinukuha niya. Yan ang malaki. Oo. Bandang uli, doon ko natutunan. Kaya pala ako. Lugi ako sa maliit Doon lang. Gracia. Mayroon pa pala ditong mga drinker si kuya. Dami pa niya ito. Pangit dito sa insulation na ito. After ilang years, no? Durog. Durog na ko
Panggatong natin, di tayo mauubusan ng panggatong. Napakaraming panggatong. Tapos yung ibang mga ano pa doon, pwede na rin namin ilipat. Sabi ko nga, mauna na muna dito. Busy pa sa baba yung iba eh. Mga nag-electrical, may yun nga, sa loft. Tapos na yon. Dito na. Dadalhin natin yung ihawan dito. Ako, masaya to mga farmer. Abangan nyo rin po yung aming preparation dito. Magiging masaya yan. Promise. Ayun, tsaga-tsaga muna tayo. Ito ay ayan, kailangan natin ayusin din yan. Ito mga tingnan nyo naman mga farmer. Ito yung pinagawa ko pa kay sino bang gumawa? Si Mario, yung kaibigan ni Kuya, taga-Dapitan. Pinang welding ako nyan. Ito, dito po ako nag-chop ng lechon. Ito pa ipinapatong lang kay Cardo. Ayan Cardo pala. Cardo ako na. Cardo kay Ford Ranger, mga ka-farmer. Kay Ford Ranger. Ayan shoot lang yan. Nandito na yung lechon. Diyan ako nag-chop ng lechon noon. Sinubukan namin yan ng ilang linggo lang. Kasi sabi ko, palugi na tayo. Wala nang mangyayari. Change of plan. Kasi yung tindahan namin nasa highway. So nung nakikita ko po na sa palengke pagka alas 5 ng hapon ay punong-puno yung yung doon bilihan ng ulam. Sabi ko parang ang sarap maglatag ng lechon dito. So ayun nga, hindi mo naman malalaman hanggat di mo nasusubukan. So at the end ay hindi po nag-click dahil talagang ang lechon ang tingin ng mga tao is yan ay luho. So sinubukan namin ng ilang wala, talo sabi ko. Ayun, mag-decide kami, sabi ko sa farm na lang, bitawan na natin yung tindahan. Matatalo tayo na matatalo. So yun, nag-ano na lang kami dito. Tapos pumunta ako sa mga bayan-bayan, Santa Ana, sa May Cabiao, mga dalawang kababayan na katabi. Nagpalagay ako ng tarpaulin sa mga lugawan, ganon, para lang makahikayat ng order na may 500 pesos sila, ituro lang nila yung order. Tapos ako naman ita-tricycle ko na lang kahit medyo malayo. So yun, sinubukan din namin. Okay naman. Hanggang sa ayun nga, napunta tayo sa YouTube. Sabi ko, i-vlog nga natin kakoy pa natin ginagawa. So yun, awa ng Diyos, naging daan po yun para mapalakas yung ating orders. And the rest is history, mga farmer. So ayun. Tapos uy, sayang trophy ko na ito mga ka-farmer. Mga darts trophy ko. Tinambak namin dito nung naglinis dun sa bahay ni Ma. Sayang yung mga memories dami pa naman yun, nasa 20 plus yun. Luma, sayang. Those were the days. Nilibot namin ng Manila, maglaro lang ng darts. Ang mga trophy ko pa noon ay donated by John Beltran. Marami noon. Erap Strada pa nga kami dahil ko napanalunan yun. Ganda sana. Donated by Erap Strada Balikan natin yung nila mamaya. Tuyong-tuyo na yun dito sa kabila. Tingnan nyo, grabing init talaga mga farm, sobra. Tuyong-tuyo. Hindi na rin ata tinaniman ni Kuya Jimmy. Nagtrabaho. Busy na siya. Di pa ba napipisa yung nilimlim pa naman siya. Sana sumabay doon sa 80 plus.
Mas gusto mo na yung kambing kaysa dog? Ah, magaling ka ah. Mabait po kasi ang kambing. Sunod-sunod sa kanya. Ayan. Ano na bang nangyari? Ayan mga ka-farmer. Uy, ito na. Oh, ito na yung bagong babahayan ng mga sawa. Ay, sawa. Cobra. Lilinisin din natin to pagka nakaanoan tayo. Dito yung mga kahoy. Oh, dami pang ang ano dyan, no? Ito, yung mga fertilizer natin, mga farmer. Ayan. Uy, tumutulo na pala dun ah. Kailangan natin paayos kay Junjun yan. Pag umakyat dito, ayan, mga aayusin. Ayan, yung mga dumating tayong baboy. Crossbreed na puti. Ang ganda naman. Solid yan, solid. Ano, nahanap nyo? Hala. Yan, oh. Kanina tinitibag nila ito, mga ka-farmer, dahil may nakita daw na organic cobra. Pero dito lang sumuot. Dito lang daw sumuot eh. Saan kaya? Mahirap talagang malapit sa bundok, mga farmer. Hindi yan naiiwasan. Yun lang, kailangan talaga mag-ingat. Kaya nga sabi ko, itong ulingan, kailangan ng ilaw yan sa gabi. Pag kukuha po sila, madilim pa, kukuha ng ano ba to? Kukuha ng uling, kailangan may ilaw kasi baka matuklaw. Pero ang ahas naman kasi talaga, hindi naman po siya umaatake. Siya po ay dumidepensa. So unless maapakan mo, pero ano naman po yan naman ay lagi nakatago. Ano, hindi naman siya, pag may ano naman ang taong parating, tago naman po yan kaagad. Kaya hindi ganun. Pero mayroon pa rin chance syempre, di ba? So ayun po. Yung mga baboy natin mga laglag ang tiyan na puti. Ito ang magandang i-chop. Ito ang magandang pang chop. Yung mga ganito, mga 40 kilo. Oh. Dalawa, tatlo lang ang 25. Yung itim, dalawang puti. Pero ang kinaganda nito, naka-reserve yan. Hapon pa daw hindi kumakain yan. Kaya lamang sa timbang yung mga makakakuha nito. Malaki yan. Hindi tayo ng magandang pitbo, no? Dapat kagabi pa narating yan eh. Naplatan lang sila. Mukhang kay Mike tayo kukuha ng pang chop. Okay, Mike, oh. Marami daw sa La Union. Dito wala na. Ubus na. Siyempre yung Laloma, ang unahin yan Bulacan, Bulacan, Batangas, Laguna. Kung bababa man dito sa atin, unahin yan Bulacan, Pampanga. Bago makarating ng La Union, unahin muna yung Tarlac. Diba? Oh. Kaya kung may natira sa La Union, maganda. Oh, ayan natira oh. Magaganda din. Mahina yung atin na pakain, mga farmer. Hindi may pumayat pa yung iba. Pambira, sabi ko bumili ka na Ultra Pack. So ayun, yun ang problema sa yun nga, sabi ko pinupush na namin yung container PBK ako. Isang irihan lang ito. Magpagawa na tayo, mabili na tayo. Container van ang maganda. Buti na lang mayroon kaming kaibigan, si Bebe especially, na marunong installer talaga siya, mga ka-farmer. Nag-i-install siya ng freezer, ng mga ganyan, walk-in. So alam niya, sabi niya sa Subic maganda kasi Japan daw ang mga naandun, galing Japan. Mas maganda kasi iniisip ko, paano pag nagka-trouble? Kasi yung mga ganyan, mga ka-farmer na walk-in, so kailangan hindi pwedeng mamatay. Pag namatay ng ilang oras yan, patay ka na. Bababa, tataas ang temperature mo, masisira din yung karne mo. So sabi ko nga, ano niyan, dapat
may on call ka na reefer talaga yung marunong gumawa, kasi kung wala din marunong gumawa mga ka-farmer, patay ka pagka nagka problema. Baka mamaya maraming baboy na nakabitin ay bigla masisira, naku, yun doon ka naman madadalo. So ayun mga ka-farmer, ang ano natin, iniisip ko sana dito sana kami maglalagay ng container. So pwede namin patagin yan direkta dito sa likod, dito, doon, rekta doon, dito sana yung van. 14 footer 14 by 6 yun, sakto dito. Oh, nakatutok sana dyan, ano, maganda. Kayanin kaya yan. So dito ang maganda, para dyan na lang sa loob, dito na ang ano, nakatutok na dyan. Pwede naman siguro, magagawa naman ng paraan, kasi wala naman na pong ibang ano, kung dito sa kabila rekta naman sa, sayang kasi tong ano, tagal ko tong pinangarap magkaroon ng ganito dito sa farm. Ayoko namang isakripisyo itong balimbing. Pwede dito katabi ng ano, katabi ng mga kahoy na ito, yung sigaan. Yun na lang natin. Didilig na siniki ng talongers mga farmer. Ayan. May kumuha na ng tutang isa. Tatlo ko yan. Ato, pang ano naman nila yon, pang baka pang katay. Sa? Okay lang. Basta wag lang yung ano, last time may kumuha. Ano ay wag. Bali ilan na lang dyan? Tatlo. Si Ka-Farmer Noel Yabot, ayan, nanonood po kayo. Doon na kayo sa anak ni Chuchay. Mabait yun. Dahil nandun sa baba yung anak ni Chuchay, doon na lang po kayo kumuha. Ganun din kay Tita Corazon. Ang bilis lang, 3 minutes may nagkikipag gano'n na kaagad. May mga nag-message na Tuta, sinong gusto ng tuta ako? Agad, meron. Anak ni Banoy yung isa doon. Yun taga dyan sa atin, di ba? Ano ni Kurog, asawa. Yung isa pamangkin. Maaga din nag-asawa yung batang yun, ano? Oo. Tsaka yung kapatid niya. Yung kasunod niya. Yung isa pamangkin ko yun. Anak ni Eva. Ni Ate Eva. Saan? Yung isang driver kanina ko. Yan, no? Bago tayong mga sisiw, kaya lang mga farmer yan, hindi na bakunahan. Patay tayo. Tinamad ako magbakuna. Kaunti kasi, dati may kasabay. So, ayan. Pero pag sinipag ako, tingnan natin. Sayang nasa huli ang pagsisisi, di ba? Sabi nga nila. 200 petot lang naman. Meron pang ibang sisiw na bago doon. So, tingnan natin. Baka may mga kasabay pang mapisa. So, lagyan natin mga farmer. Tapos yung may pulang, may dugong puwet kani kahapon na gansa, hindi pala yun yung naglilimlim. Yun ay palagay ko nangitlog kung saan. Nangitlog siya kung saan. Tapos baka first time mangitlog kaya medyo na ano yung puwet dumugo ng kaunti. Hinahanap ni Rambo kung saan nangitlog mga ka-farmer. Diba? Galing ano? Tapos ayan, may darating pa tayong baboy. Itim naman daw. Si Tita Leonie kasi ang hinahanap niya ay hindi pa po pwede si Ka-Farmer Anthony. Ayoko munang pilitin. Alanganin pa daw. Malalaki po yung order. Sabi ko baka next week. Next week na tayo kumuha. Tingnan natin, or the other week pa. Kukuha pa tayo ng galing La Union. Tapos sina Jesser mag-iikot daw bukas. Titingnan nila kung may makikita sila. So ayan, tingnan nyo. 1, 2, 3, 4
plus yung naglilimdim doon. Sumising tayo ng isa. Hindi ko alam kung nasaan yun mga ka-farmer. Yung gansa na yun. Baka patay na. Wag naman. Andyan lang yan sa gilid-gilid. Baka dito. Baka nangitlog dito. Tapos bad news mga ka-farmer. Ayan. Yung isang manok na binigay ni ka-farmer Wilson, nadali. Namatay din ka-farmer. Kamali ako. Ito. Pinakatay ko na lahat ng pabo. Ayan patay. Pinakatay ko na lahat ng pabo. Ang sabi sa akin ni ka-farmer Randy Meneses, ka-farmer, yung ano mo, yung kulungan mo, nag-overcrowded ang manok. Nagkaroon ng Marex virus. So mauuna dyan yung pabo daw. Kaya as much as possible, makapag-disinfect na tayo. So ayan, tinapangan ko po yung Clorox. Parang lobat na bo Di pa? Ayan, ano tayo ng Clorox. Tapos maya mag-disinfect din tayo. Para sabi nga ni ka-farmer, kung maganda kung maitutulak pa sa maitulak pa ng doon yung mga manok para hindi na daw muna dito. Pero ayan, magpa-spray lang tayo muna. Matapang yan. Ayan, amoy na amoy Clorox. Sayang yung mga itlog tatabi-tabihin na lang natin. So goodbye pabo na tayo. Total na naman, nasubukan natin, nakapagpa-breed din naman tayo, nakapag-produce tayo. Pero yun nga, wala po tayong masasabing proper talaga na pabo lang. So yun ang natin, ang kulang. Hinalo ko sila sa manok. Supposed to be dapat pabo lang. Tapos pag nangingitlog, may sariling pugad. So ayun mga ka-farmer, ito pakawalan ko na muna ito, baka madali pa sayang tong Brahma. Kamali ako, di pa kasi natin nagagawa yun doon. Ibang iba po talaga yung tinatamaan ng araw kasi ang natural disinfectant ang araw So yung mga droppings, tama-tama yun dito. Kung dito tayo maglalagay ng nakaharap dito sa sun, yung sunrise, tama-tama sa pool po yung mga yung lupa, yung mga naiiputan sa pool ng araw. So may tayo, natural disinfectant. Pero ayan, dahil wala nga tayo, nadali tayo Dami pa palang pabo nando, nagkumpul-kumpul. Sinelin na ako matay dito nila pinupugutan? Dito din. Ha? Ang bira yan, may ulo pa dito bira yan. Malaking bagay yan. Bagay ngayon lang tayo nag-disinfect dito kalimutan ko na yung overcrowded nga na hindi ko din naisip yun. Ano tayo magagawa? Andyan na yan. Solusyon ang kailangan. Mas matibay ang manok sa pabo Yung ibang itlog, may bibi bang naglilimlim? Pagsama-samahin na natin baka makakapagpapisa pa tayo. Yan, yung ibabaw niyan. Yan.
hindi naman natin matotally mamapatayan, pero at least nakokontrol, hindi siya mag-overpower. Yun nga ang sabi nila, kailangan talaga yung ano, at least ito, learning process ito, learning ano to, lesson ito sa atin, sa amin, sa akin pala especially, dahil magkakalapati ako mga farmer. So bigla ko nga naisip, ano to sa akin, lesson talaga ito, isang malaking lesson, dahil yun nga, magkakalapati tayo. So hindi mo nakikita ang kalaban, lagi mong isipin yung disiplina ng disinfection mga farmer. Napakalaking bagay talaga yan. So ayun, at least alam ko na ang gagawin ko sa loft, na every week, di ba, make it happen na makapag-disinfect tayo. Mag-i-spray ka talaga ng kahit Clorox lang, yung original wag yung yung mga nabibili na ano, mas maganda na yung original na, yung galon, nakagalon na talaga mga farmer, or yung mga disinfectant like Major D, mga ganon, pero medyo mahal yon. Clorox ka lang, okay na yan. Chlorine yan sa barko, chlorine lang kami. May mabibili nga lang ng mga tablets, yung tinutunaw sa tubig, mga 100 ppm, may pangsukat pa kami sa barko diba, medyo matapang, ganyan lang spray mo lang, okay yan. Napakalaking bagay po mga farmer. So ayun, kahit dyan wag na po, naarawan naman yan dito lang, dito tayo mag-focus, kasi yan sigurado patay yan sa araw pa lang, namamatay yung hindi naaarawan talaga ang ano. Yan, kahit papaano. Tapos susunod na ako naman ang mag-i-spray. Kuha na lang ako ng kapares nito, mayroon namang mabibili dyan. Ako sa bayan nga, mayroon nga ako nadadaanan ganyan. So ayan mga ka-farmer, mayroong aakyat, mga siga, ayan paakyat dito. So ayan, maraming pong salamat. Tapos na naman tayo at magandang buhay. Ayan, gusto ko palang isingit, singit. Ayan, happy birthday pala kay Ate Yoyet Bautista at Ate Silvia. Ayan, kumusta po kayo dyan sa Bicol? At I hope nag-enjoy po kayo. And happy birthday po. Talagang sa Sorsogon nyo pa sinelebrate ang iyong birthday. At hello na rin kay Ate Ceci. So ayan, enjoy po at see you when I see you.